Nako, mukhang gaganti ang mga kaalyado ni Senator Rodante Marcoleta, mga tol. Kasi meron po ngayong umiingay na impormasyon diyan po sa House of Representatives na meron daw pong impeachment complaint na umiikot nga sa kanilang hanay para po o laban kay Ombudsman Boying Remulla. Ito po ay matapos na tuldukan na nito pong si Ombudsman Boying Remulla yung kanyang sinabi last Monday na kanila pong kakasuhan ng plunder itong si Marcoleta at ganun po yung nangyari kahapon. Marami ang natuwa, marami din naman po ang nalungkot, pero mas marami ang mga nagdiwang kasi majority ng mga Pilipino naghahanap po ng pananagutan at naniniwala. Anyway, inamin po yan ni Senador Rodante Marcoleta, no, na siya po'y tumanggap ng 75 million pesos. Kaya tingnan natin kung saan po hahantong yan. May mga argumento po pabor para kay Marcoleta. At syempre, ang teorya naman po ng Office of the Ombudsman, nilabag niya ang plunder law at saka yung PD 46 o hindi dapat tumatanggap ng anumang regalo ang isang public official. Unahin muna natin ito pong impeachment complaint. Oh, i-share ko lang, ano? Malungkot ang buhay ni Top 1 kagabi. Pero naka-move on na ako. Ano? Para kasing hindi ko matanggap, mga tol, na ako'y babagsak sa neuro. No? Kaya dinamdam ko po talaga kagabi yun. To the extent na umiyak po ako. No? Kasi parang hindi katanggap-tanggap sa akin na ako'y naging pulis. Mas matindi ang screening sa pagiging pulis. Tapos sa promotion, 3 beses ako nag-neuro before, pasado lahat. Nakalagay pa nga doon, pinakita pa sa akin ng psychologist mismo. Nung ako po'y nag-a-apply pa lamang sa PNP, highly recommended. Pinakita niya talaga sa akin. Wala po yung, although yun ay hindi dapat, pero pinakita niya sa akin. Chinek, tapos highly recommended, pass, nakalagay doon. And nitong June 22, nag-take po ako ng Neuro for LTAP. Aba, lumabas po ang resulta kahapon, bagsak ako. Kaya dinibdib ko talaga. Ayoko na mag-reason out pa. Nasabi ko na kung ano yung mga dapat kong sabihin kagabi sa Facebook page ko. Pero ito lang po ang masasabi ko. Magpapa-evaluate ako mismo sa isang psychologist and psychiatrist. Alamin ko lang yung sarili ko kung mayroon bang problema. At sa darating na December, magte-take akong muli ng neuro examination para po sa LTAP. Hindi na para bumili ng baril. No, tingnan ko lang kung ano yung naging problema. No? Kasi maraming mga nag-aalok sa akin. Ayoko po. Doon po tayo sa tama at dapat. No, alam niyo na kung ano yung tinutukoy ko. Maraming nag-aalok sa akin pero doon tayo sa tama at dapat. Naniniwala ako sa sistema, naniniwala ako sa proseso at muli akong susubok para lamang masukat muli kung ako po ba'y papasa. Biruin mo, para lamang sa lisensya ng baril, bumagsak ako, di ba? Ang dami ko nakikita diyan. Merong nagmumura sa presidente po natin, yung vice presidente po natin na si Sara Duterte. Minura, pinagbantaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tapos nagtataglay ng napakaraming baril, kasama nga po ito ngayon bilang ebidensya sa kanyang impeachment trial na kinakaharap. No? Maraming mga baril si Sara Duterte pasado sa neuro. Si Robin Padilla na convicted for illegal possession of firearms and now nahaharap sa kasong obstruction of justice, marami din pag-aaring baril pasado sa neuro. Si Senator Bato de la Rosa na ang dami ding mga baril, mahigit 100, humaharap sa kasong crimes against humanity, pasado sa neuro. Si Rodrigo Duterte, dating presidente, mahigit 350 ang baril. Alam niyo naman kung ano ang kanyang asal sa publiko at mga nagawa, pasado sa neuro. Tapos si Top 1, hindi makakapasa, no? Kaya okay lang sa akin 'yan, ha? Bumagsak ako another 6 months, walang problema. No, 'yun lang sa akin na. Okay na, sabi ko na lahat. Iiwan ko na 'yan. Kaya balik na po tayo sa normal na buhay. After all, baril lang naman 'yan. Kaya ko namang mabuhay ng nakikisuyo lamang. Ano? Instead na magbaril ako, di magpayaman ako, kuha ko ng bodyguard. O ganun lang naman yun, di ba? Anyway, hindi naman para sa buhay ko yan.
para sana sa magiging hobby or sports. Gusto ko talagang mag-exercise sa pamamagitan ng pagpunta sa mga firing range eh. Kaso lang, wala, hindi na ibigay sa atin. Anyway, balik po tayo dito sa balita po na ating pinag-uusapan. At ito nga po, ayon po sa Abante TNT, mayroon umanong ikinakasang impeachment complaint laban kay Ombudsman Boyeng Remulla na kasalukuyang umiikot sa mababang kapulungan ng Kongreso. Gaganti na ba ang grupo ni Marcoleta? Ako naman mga tol, naniniwala na kahit magkaroon po ng impeachment complaint sa Kamara, hindi po makakakuha ng sapat na boto yan para po ma-endorso sa Senado eventually, Hindi yan mauuwi sa isang articles of impeachment sa aking paniniwala. Anyway, ito po, basahin po natin. Impeachment complaint versus Ombudsman Remulla, umano'y umiikot sa Kamara. July 3, 2026, kahapon po itong balita. Mayroon umanong ikinakasang impeachment complaint laban kay Ombudsman Boyeng Remulla na kasalukuyang umiikot sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito umano ang nakarating na impormasyon kay Jesus Palsis mula sa kanyang Tweety Bird o impormante. Ayon pa sa kanyang Tweety Bird, suportado ng ilang religious groups ang naturang hakbang, ngunit nakapagtataka raw ang timing nito. Sabi ni Tweety Bird, an impeachment complaint against Ombudsman Boyeng Remulla is being circulated among some congressmen and the move is supported by some religious groups. Ano bang relihiyon kinabibilangan ni Rodante Marcoleta? Suspicious timing, real accountability or revenge, dagdag pa niya. Samantala, tinawag ng ombudsman na galawan ng mga guilty ang hakbang, ridiculous, and maybe actions of the guilty. Text sa Abante ni Assistant Ombudsman Miko Calabano. Sa gitna ito ng pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan nitong Biyernes, July 3. At ang daming natuwa dito mga tol. Alam nyo ba, yung live natin kahapon kay Marcoleta, yun po ay isa sa mga napakataas na views, concurrent live streaming o viewers, concurrent live viewers ni Top 1 sa pagbablog ko po. Almost 12,000 po ang nanood sa atin kahapon. Ang daming mga natutuwa, no? Kaya sa pagsasampa ng kaso kay Senador Rodante Marcoleta ng Office of the Ombudsman sa pangunguna ni Ombudsman Boyeng Remulla, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pong paninindigan sapagkat tinutuon nyo po ngayon yung sinabi at hindi po kayo nagpatinag sa impluwensya ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, puntahan po natin ano ba ang nangyari kahapon. Pakinggan po natin ito pong balita. Hindi na tinag ang ombudsman sa 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo. Kinasuhan na kasi nila ng plunder or pandarambong ang Iglesia ni Cristo member na si Senator Rodante Marcoleta. Nagugat yan sa tinanggap niyang 75 billion pesos na campaign donation noong 2025 elections. Naharap sa kaso o sa 3 counts ng plunder si Marcoleta. Bukod pa yan sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 o pagtanggap ng regalo ng isang public official mula sa pribadong individual. Kasama rin kinasuhan ng 3 donor na si dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Biray. Batay sa donors tax returns, 30 million pesos ang dinonate ni Defensor kay Marcoleta. 25 million ang galing kay Espiritu at 20 million naman ang galing kay Biray. Hindi nakadeklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o yung SOSE. 3rd Division ng Sandigan Bayan ang hawak sa kaso ni Marcoleta. 4th Division naman kay Defensor. Iko-correct ko lang yung mga sinabi ko kasi ang alam ko talaga si Biray, tapos may nabasa ko isang balita, baluyot yung nakalagay, kaya yun yung pinanghawakan ko. Pero tama po, yung una kong mga sinabi pala na Biray dapat, sina Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Biray ang nag-donate po ng halagang total of 75 million pesos kay noon ay Congressman Rodante Marcoleta. First Division ang kay Biray at 6th Division ang kay Espiritu. Kung babalikan, kongresista panoon ng sagip party list si Marcoleta nang tanggapin niya ang mga donasyon. Kaya ayon sa ombudsman bilang public official noon,
Hindi raw dapat tumanggap ng donasyon si Marcoleta sa pribadong individual. Sa ilalim pa ng anti-plunder law, pwedeng makasuhan ng isang opisyal kung makaipon o nakatanggap ng ill-gotten wealth na hindi pababa sa 50 million pesos. 75 million pesos ang pinag-uusapan sa kaso ni Marcoleta, kaya't lampas na ito sa 50 million pesos na threshold. Sabi naman ng ombudsman, hindi naging madali ang desisyong kasuhan ng senador pero malinaw raw ang basihan ng kanilang kaso. Dagdag pa nito, maaring mahalagang pagpapahalaga ang utang na loob sa kulturang Pilipino pero hindi raw ito pwedeng manaig sa pananagutan ng isang opisyal ng gobyerno. Basahin natin in Tagalog, yung mismong statement ng Office of the Ombudsman kaugnay po ng utang na loob. Ayon kasi sa kanila, hindi dapat maging basihan, ang utang na loob na yan para makaapekto sa isang public official. Hinahanap ko lamang yung mismong post ng Office of the Ombudsman, mga tol. At nakalulungkot pala. Parang na-double whammy ako kahapon. carried away ako doon sa panonood ng basketball. Anak ng teteng na yan. Akala ko mananalo na ang Gilas Pilipinas. Pati yung mga aso ko rito sa bahay, natatakot no? Kasi napapalakpak ako ng malakas, napapasigaw ako, yung disappointment, anak ng teteng na yan. Talagang grabe, nag-double overtime kahapon. Ang problema, lumamang pa ng 4, in less than 2 minutes ang Gilas Pilipinas. Sa mga mahilig dyan sa basketball, alam niyo siguro itong sinasabi ko. Ang problema, bumigay sa huling mga sandali nung laban, sa double overtime, natalo tuloy 4 ang lamang ng New Zealand. Sayang na sayang. Talagang heartbreak yon sa Auckland, At ito nga po, yung pahayag po ng Office of the Ombudsman, basahin ko po mga tol, in Tagalog. Sabi po dito, sa press statement na kanilang inilabas kahapon, para sa agarang paglabas or for immediate release, pahayag hinggil sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ngayong araw, nagsampa kami ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Hindi namin ginawa ang desisyong ito ng basta-basta o para lamang sa palabas. Ang ebidensya ay kinabibilangan ng 3 donasyong salapi na may kabuuang halagang 75 million pesos na hindi idineklara sa SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Naalala ko na naman tuloy. Isa yan doon sa pagtanggap ng papel sa written examination ko doon po sa LTAP Neuro, Ma-share ko lang ito mga tol kasi nakita ko yung SALN Tiningnan nung corporal, di ko nababanggitin ng apelyido, tanda ko ang mukha niya sa apelyido niya, ang written examination ko. And then nakalagay po doon sa baba for last examination taken is 2010 during my promotional examination yon. Promotion at nagkaroon po kami ng neuro examination. Tinanong niya ako, retired kayo? Tapos sabi niya, retired kayo? Hindi siya nag-a-address ng sir yung corporal. Retired kayo? Sabi ko, hindi po Dismiss po ako. Instead na sabihin ko dapat pala na ako'y na-dismiss dahil SALN hindi ako nagpasa, sinabi ko awol. Nagpakatotoo lang naman ako kasi na-awol naman ako and thereafter, hindi ako nag-submit ng SALN na yun ang kinatanggal ko. Kaya ako na ikukwento kasi nakita ko yung SALN. And isabihin ko na ito, ganito ang nangyari nun. During that initial interview, I cannot say kung interview ba yon, hindi man lang lumagpas po yun ng 2 minuto Ang nangyari, anong trabaho niyo po ngayon? Sabi ko, political vlogger po ako. Mukhang doon ako nagkamali. Duterte, Marcos, ganon. Tapos, ang bilis niya magsalita. Tapos, ano ginagawa mo? Basher, ganon. And then, may tinanong siya after basher, na hindi ko muna nasagot. Ang sinagot ko, yung una niyang tanong na, hindi po, sabi ko ma'am, kung ano po yung ginagawa ko ay nakabase po sa mga reactions
sa araw-araw na balita. Hindi po ako nambabash, hindi po ako nagda-down, kumbaga. Tapos, hindi, ganito, may ganun siya sinabi. Ang pagkakamali ko, sinagot ko lang, ma'am, yun yung naging ano ko sa kanya eh. Ma'am, sinagot ko lang po yung tanong nyo nung una. Hindi po kasi yung tanong nyo sa akin. And tingin ko, isa yon sa naging factor kung bakit ako bumagsak. No? Sabi ko nga kanina, hindi ko na sana isasabihin pa na i-post ko na ito. Pero nasabi ko dahil ito na naman tayo sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, ang ginawa niya, yung papel ko, antimano, in-slash niya ng ganon, 5. 1, 2, 3, 4, 5 na red ballpen ang gamit. I do not know kung ano po ang ibig sabihin nun, pero doon pa lamang nakaramdam na ako. Para ako nagsisi na dapat di ko siya sinagot. Pangalawa, naramdaman ko na mukhang babagsak ako. Sinabi ko yan sa mga kapatid ko, sinabi ko sa kaibigan kong pulis. Pero syempre sila lahat positibo tingin sa akin. Hindi, dati kang ang pulis, babagsak ka, LTAP lang yan. No? Pero ganun ang nangyari. No? Wala talaga akong magagawa mga tol, kaya mag-intay ng 6 na buwan, December, magiging eligible na ako ulit sa pag-take ng neuro examination. Pero before that, kinausap ko na si Topwife, sabi ko sa kanya, i-schedule ako sa isang psychologist or psychiatrist. Gusto kong i-assess ang sarili ko kung mayroon bang problema sa akin. No? Baka mayroon akong problema sa emotional quotient ko, no? Baka kasi yung mga ganyang bagay, dapat hindi po natin yan tinetake for granted. Ano? Pagka tayo po yung nakakaramdam, lalong-lalo na kagabi, sobrang disappointment yung naramdaman ko. Namagangamat ako, di nyo ba napapansin yan? Talagang umiyak ako mga tol, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Hindi kami magkatabi na natulog ni Mrs. kagabi at ang mga aso sa baba sa salas, sa baba, sa second floor po natulog. Kasi nandito lang ako nag-iisa sa loob ng kwarto. Dinamdam ko talaga. Pero nakamove on na ako ha. Kinukwento ko na lamang po ito para lamang po sa kaalaman na rin ng ating mga manonood na ganyang kahirap, I hope, ganyang kahirap ang pag-a-apply ng lisensya ng barel. Pero, sana, yung mga nababalitaan kong bayaran, mawala po yun. Ano? Ayokong dumaan sa proseso ng illegal. Ang daming nag-aalok sa akin before, hindi ko tinanggap. Kasi naniniwala ako sa proseso. No? Naniniwala ako na hindi dapat dumadaan sa mga ganung bagay. Hindi dapat dinadaan sa pera, hindi dinadaan sa kakilala. Still, hindi pa rin nawawala sa akin ang paniniwala na yan. Susubukan kong muli sa December, pero never akong magbabayad. I hope hindi totoo yun. No? Kayong mga nandyan sa krame, sana hindi po totoo yun. Madali lamang patunayan kung totoo eh. No? Anyway, balik po tayo dito po sa binabasa ko po na hindi dineklara sa SALN ng senador at sa mga ulat ng kanyang kampanya. Dahil dito, isa lamang sa 2 bagay ang maaaring maging totoo. Alinman sa mga pondong ito ay hindi kailanman napunta sa kanyang pampulitikang kampanya at sa gayon ay personal niyang kinita o natanggap nga niya ang pera at maaaring itinago ang paggamit nito sa kapinsalaan ng publiko. Di talaga, naaalala ko talaga yung SALN, feeling ko kasi DDS yung pulis eh. No? Feeling ko DDS talaga yung pulis na tapat ako sa Duterte supporter na pulis and that is very unfortunate. Ang tanong na natitira ay usapin ng batas. Sabi pa po dito ng ombudsman. Kung ang mga hindi pinagtatalunang katotohanan ito ay bumubuo ng plunder at panunuhol, nanumpa kami na ipatupad ang batas, anuman ang taong sangkot. At ang panunumpang iyon ay hindi maaaring isang tabi dahil sa kasikatan, posisyon o personal na ugnayan. Sa isa sa kanyang mga pahayag, binanggit ni Senator Marcoleta ang katagang utang na loob. Paalala po natin ang pangyayari na yon at muli ko po sa inyong ipapakita kung ano ang sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na tinutukoy po ng Office of the Ombudsman. Ito po
yung mismong pag-amin ni Marcoleta na siya'y tumanggap ng donasyon. Utang po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Mm-mm. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Mhm. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Aha. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Mhm. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Mhm. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Mhm. No? Tinulungan mo si baka ipitin. Aha. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, may mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Mhm. Pero Papa. pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna Okay, ako. sige. Nile-let down ko yung predicate. Di ba? Excited ka talaga. Excited ako kasi Oh. nakapuntos na Okay, eh. Oh. ito lang ang kanilang pakiusap. Mhm. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka eh. Mhm. Nagtiwala sa iyo. Gusto kanilang manalo. Mhm. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang, halos ganun ang sarili. Mhm. Huwag mo na disclose ang identity ko. Okay. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, Sa dami. iba-ibang halaga, ibang ganyan. Mhm. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, Mhm. mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Mhm. Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Bobo ang puta. Utang po nila na Napakinggan ninyo, mga tol? Talaga nga naman, ngayon, dahil po dyan, naging basihan pa ngayon yan ng Office of the Ombudsman. Sabi po dito, ang sandaling gamitin, o ulitin ko na lamang yung kabuuan, iginagalang namin ang utang na loob bilang isa sa pinakamagandang pagpapahalaga ng ating kultura. Ito ay isang utang ng pasasalamat sa pagitan ng pamilya, mga kaibigan, at mga kapitbahay. Ngunit wala itong lugar sa pampublikong tungkulin. Ang isang lingkod bayan ay walang personal na utang sa sinumang donor. Ang tanging utang niya ay sa sambayanang Pilipino. Ang sandaling gamitin ang utang na loob upang ipaliwanag ang 75 milyong pesos hindi idineklarang salapi. Tumitigil na ito sa pagiging utang na loob at nagiging eksaktong uri ng panunuhol at katiwalian na nilayon pigilan ng ating mga batas. Ang kasong ito ay nagdulot ng matinding pampublikong diskusyon at iginagalang namin ang karapatan ng bawat isa na magkaroon ng opinyon, mag-rally at humingi ng pananagutan, kabilang na ang sa amin. Ang hinihiling lamang namin bilang kapalit ay ang manatili tayong tapat sa mga katotohanan at sa batas, hindi sa damdamin o takot. May karapatan si Senator Marcoleta na ipagtanggol ang kanyang sarili sa Sandigan Bayan. Hindi namin pinili ang laban na ito. Ngunit kapag walang puwang ang batas para sa pananahimik, ang pananahimik ay hindi isang opsyon. Yan po ang naging statement ng Office of the Ombudsman. Ituloy po natin ang pakikinig po dito sa balita. Sa Facebook post naman ni Defensor, tinawag niyang selective justice ang isinampang plunder sa kanya. Pero haharapin daw niya ito dahil wala raw siyang tinatago at kinakatakot. Dagdag pa ni Defensor, hindi raw siya mapapatahimik ng plunder case sa pag-expose sa flood control corruption. Just for, I suppose, important context, the filing of the plunder case comes almost at the eve of the impeachment trial. Yes. And that's significant, and you're covering that. Of Yeah. course, this coming Monday, that's significant because among other things, under the plunder law kasi, RA 7080, kung may mag-file ng isang valid information against
Oy, maraming salamat sa yung super sticker kay Dals Music Vlog. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Public official for plunder, suspended siya from office. At sa mga nagtatanong, kanina may mga na-receive kasi akong message, ano. Una, walang sesyon. So, hindi pwedeng maprotektahan ng isang senador from arrest. Pangalawa, hindi po talaga pasok sa pagprotekta ng Hindi qualified. Senado dahil plunder. So, mas mataas sa 6 years yan. Pero ang inaabangan kasi natin dyan, Bok, dahil hindi nga lumabas yung warrant ngayon at wala rin siyang pasabi kung susuko siya, Bok, ha? So, hindi natin alam kung a-attend pa siya sa impeachment trial day 1, which could be, ang sinasabi ngayon, na Monday. pwedeng maging trap. Kasi kung may lumabas na warrant, Yan, malalaman natin yan. Kasi sa Monday na po ang impeachment trial ni Sara Duterte. At isa po siya sa senator judge. Di ba? O, pag dumalo si Marcoleta at lumabas ang warrant of arrest niya sa Monday, pwede ba siyang arestuhin? Definitely pwede. No? Aarestuhin po siya ng PNP. Kasi ito po yung sinabi ng PNP po dyan. The Philippine National Police assured that it is prepared to enforce an arrest warrant should the Sandigan Bayan issue one against Senator Rodante Marcoleta. The PNP said operational plans and coordination with Senate authorities are already in place following the filing of a plunder case against the senator by the Office of the Ombudsman. Again, PNP ready to enforce arrest warrant if issued against Marcoleta. Kaya ang tanong na lamang, papasok kaya, magpapakita kaya si Senador Rodante Marcoleta sa Monday? Posibilidad na pong lumabas ang warrant of arrest by then. Balik po tayo dito po sa balita. at paglabas niya ng bahay niya, pwede na yung aresto dun eh. Actually, anytime. Exactly. Pero, so far, actually, ang tanong, Bok, may tanong ako sa'yo eh, possible pa bang maglabas ng arrest warrant ng weekend? Typically, hindi dapat. Typically. Kung naglabas ng arrest warrant yan, dapat Kanina. kanina, Or Monday na. office hours, Monday na dapat yan. Yes. Or mas likely na Tuesday na. On a Tuesday. Why? Kasi kakapay lang kanina. The justices should have enough time to peruse the document. Look at Actually, tama naman yung sinasabi ni Ed Lingao, pero sa pinaka-latest experience po natin, Jinggoy Estrada ay pinailan po ng kasong plunder Thursday, no? And lumabas ang warrant of arrest para sa kasong Grab Friday, nakapagpiyansa siya. And then Monday, June 1, lumabas yung warrant of arrest ng plunder case nitong si Senator Jinggoy Estrada. Kaya kung yung araw ang binibilang, tama yung sinasabi nitong si Ed Lingao. Pero basically, nakadepende rin kasi yon sa dami ng mga dokumento, ebidensya na titingnan ng mga huwes para sila ay mag-come up doon sa paglalabas o pag-i-issue ng warrant of arrest. At ayon nga po, kay Atty. Jesus Palsis, hindi ganun karami. Kasi mismong admission ang nangyari dito ni Rodante Marcoleta bilang ebidensya laban sa kanya. Ang naging hula pa nga kahapon, ngunit hindi nagkatotoo, baka kahapon din mismo mailabas yung warrant of arrest. Pero hindi po nangyari yung hula na yon nitong si Palsis. Kaya kung ang pagbabasihan natin, yung dami ngayon ng mga dokumentong dapat suriin, baka by Saturday and Sunday, o kaya by kahapon, na perus na yon ng mga huwes dyan po sa Sandigan Bayan. At I believe baka either Monday or Tuesday, katulad ng sinasabi dito nitong si Ed Lingao, lalabas ang warrant of arrest nitong si Senador Rodante Marcoleta. Pero sana sa Monday na, no, para magkaalaman na kung dadalo ba o hindi itong si Marcoleta at kung dumalo siya, kung mai-implement ba ito ng PNP katulad po ng sinasabi ng PNP sa kanilang press release. the evidence presented and make an assessment. Pero may experience tayo na Senator Bong Revilla, di ba? Nakaka-file lang pero naglabas Minsan ganon. ng I arrest don't know about this warrant. one. O, yung tungkol sa piluka. Yung sinasabing piluka ng Senador Rodante Marcoleta, nakita ko lamang dyan. Mamaya matatalakay po natin yan. Kasi may guidelines pala dyan ang DILG. No? At mamaya, bago natin puntahan yon, tapusin muna natin to. Kaya wag po kayong aalis kasi napakahalaga po ng impormasyon na yon. Maraming nagtatanong, makikita na ba kung ano talaga ang itsura ni Rodante Marcoleta
nang wala ang piluka. Kasi sabi nila, piluka daw po yung buhok ni Rodante Marcoleta. Ewan ko kung totoo yun, ha? Tuloy po tayo sa pakikinig po dito sa balita. Pero, bakit kasi si Bong Revilla, di ba? Sa first timer eh. Tama naman. Pero yun nga, yun talaga yung isa sa sa inaabangan kung anong mangyayari. Tama ka, Boke, at the eve of the impeachment trial of the Vice President na alam naman natin na kapanalig So there's a Ni big Senator chance na if an warrant is issued against Marcoleta by next week, he will not be able to participate in the impeachment trial when that warrant comes out. So 3 down ka na from the minority bloc kasi wala kang Senator Bato, wala kang Senator Jinggoy at posibleng walang Senator Marcoleta kung matuloy the arrest. Yeah. Of course, the other question is yung 3 down, yes, that affects the number of people who can participate and vote. But will that affect the base number? Yung 2/3 for an impeachment conviction. Binasa ko na yung That is still a impeachment. question. Actually, binasa ko na yung impeachment rules. Nakalagay doon talagang 2/3 of 24 kahit ilan pa yung present. So far, ganun yung nakalagay sa impeachment rules, sir. So, hindi lang natin alam kung magbabago ba, kung significantly konti yung present. Yeah. Diba? Although it's back and forth, it's never been tested, never been tried. Pero I just did the numbers just in case. Anyway, impeachment na yan, Kaya bakit ba nauwi sa kaso itong kinakaharap ni Senador Rodante Marcoleta? Merong explanation, although makailang beses na po natin itong naulit-ulit, pero dito naman sa pagpapaliwanag ni Ed Linggaw, ano ba talaga ang 75 million donasyon kay Senador Rodante Marcoleta? Pakinggan po natin ang News Explained. Mainit po yung pagtatalo kung ano ba talaga yung 75 billion pesos na donasyon kay Senador Rodante Marcoleta noong taong 2025. Ito po ba'y campaign donation na pinapayagan ng batas or plunder na hindi? Ang ugat ng problema ay ito. Malaking halaga na binigay ng grupo ni Mike Defensor kay Marcoleta noong Enero 2025 na pinagsama-sama mo, ang total ay 75 million pesos. Hindi po ito dineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenses matapos po ang midterm elections. Kaya inimbisigan siya ng COMELEC. At itong Marso, pinawalang sala siya ng COMELEC. Tinanggap ng COMELEC ang mga argumento ni Marcoleta. Ang sabi ni Marcoleta sa COMELEC, binigay raw ang pera sa kanya bago magsimula yung campaign period. Na totoo naman, January 2025 binigay ang 75 million pesos. Pero Pebrero 2025 pa o isang buwan pa ang simula ng kampanya. At ayon sa Korte Suprema nung kanyang ruling sa Peñera case noong 2009, pag hindi pa nagsisimula ang campaign period, hindi ka pa matuturing na isang kandidato. Kaya po ang argumento ni Marcoleta, ang perang yan ay naging bahagi ng kanyang personal funds at hindi covered ng mga requirements sa pagsumite ng Statement of Contributions and Expenses. Kaya lusot siya sa COMELEC. Yun lang, ang dinahilan niya sa COMELEC ang naging dahilan para habulin naman siya ng ombudsman. Ayon po sa ombudsman, kung yung 75 billion pesos ay tuturing na personal funds at hindi campaign contribution, hindi ba yan illegal? Pwede bang tumanggap ang isang opisyal ng pamahalaan ng ganyang kalaking halaga at ituring po itong personal funds? At dito po umiikot ang kasong plunder na sinampa ng ombudsman laban kay Marcoleta. Ayon daw kasi sa RA 7080 o yung anti-plunder law, hindi lamang public funds ang sakop ng plunder, pati ang mga komisyon, mga kickback at mga regalo na binigay sa isang opisyal ng gobyerno dahil po sa kanyang posisyon. Matuturing na plunder kung abot po ito ng 50 million pesos. At yan po ang tingin ng ombudsman sa binigay na 75 million kay Marcoleta. Kung hindi raw yan campaign donation na pinapayagan naman ng mga election laws, yan po ay napakalaking regalong pera na binigay ng mga pribadong individual sa isang public official. Dagdag pa dyan, ang mga ebidensyang hinahain ng ombudsman ay galing kay Marcoleta mismo. Sa isa pong interview sa Net25 noong November 2025, inamin ni Marcoleta na tumanggap siya ng pera sa mga taong nakiusap na hindi na niya pangalanan. Kalaunan, inamin niya sa COMELEC na ito po ang grupo ni Mike Defensor. Pero hindi lamang po yun. Sa interview na yan, inulit-ulit pa ni Marcoleta ang sinabi sa kanya ng grupo ni Defensor na ang kontribusyon na yan ay utang na loob na ni Marcoleta sa kanila. Hindi na raw niya kailangang bayaran o isoli yung pera dahil utang na loob na ito.
Dagdag konteksto lamang, ang pinakapamosong plunder conviction ay umikot din sa pondong hindi po galing sa kaban ng bayan, kundi galing sa mga pribadong tao. Ito po yung plunder case laban kay dating Pangulong Estrada matapos siyang mapatalsik sa pwesto. Ang kanyang plunder case tungkol sa higit kalahating bilyong pisong protection money galing sa mga huweteng operators at halos 200 million na kickback sa pagbili ng shares ng Bell Corporation. Lahat po ito mga pera galing sa pribadong sektor, hindi po galing sa kaban ng bayan. At noong taong 2007, tinatulan siyang guilty ng Sandigan Bayan sa salang plunder. Narinig po ninyo no mga tol, kaya hindi po totoo yung mga argumento ng mga nagtatanggol kay Rodante Marcoleta na porket hindi public funds yan ay hindi na siya dapat kasuhan ng plunder. Kaya muli, ang kanyang magiging desisyon, ang magiging depensa ay yung mga sinasabi nila. Tingnan natin kung yan po ay kakatigan ng korte at paniniwalaan. Oy, hindi naman public funds ito kung hindi donasyon. Dapat hindi niyo po ako kinasuhan ng plunder. Kaso lang, hindi lang naman plunder ang kaso niya. Kung hindi yung paglabag sa PD 46 o hindi dapat pagtanggap ng regalo ng isang public official. At kaugnay po ng wig nitong si Rodante Marcoleta, eto na. Gusto niyo bang makita kung ano po ang wig? Kung ano pong itsura ng walang wig di umano itong si Rodante Marcoleta, pero mukhang hindi po ganun kadali yun. Dito po para sa kaalaman po ng publiko, ito po yung guidelines pagdating po sa mugshot. Ipatagalog po natin kay ChatGPT. Sabi po dito, no? Pero bago ko basahin yan, ito naman yung pahayag ni Fiscal EJ. Need ba tanggalin ng wig? Totoo ba talaga mga tol? No? Uulitin ko. Ano ba yung katotohanan? Paki-comment nyo naman. Totoo bang wig ang suot? O totoo bang may wig itong si Rodante Marcoleta? Yung peking buhok? Comment po kayo ng 1. Kung hindi po kayo naniniwala na wig ang suot niya, o yun ay totoong buhok, comment po kayo ng 2. Ano ba talaga ang totoo? Kasi bakit kismis lang naman na wig lang yung buhok ni Rodante Marcoleta? Ano sa tingin ninyo? May galit na naman sa ating nanonood ng mga tatanga-tangang Duterte supporter. Mga tanga talaga kayo. Nood kayo ng nood, ang aga-aga ninyong sinasaktan ng inyong sarili. Pero kung masokwista kayo, napapasaya ko kayo. O, eto na po. Need bang tanggalin ang wig? Hindi rin alam ng ilan natin manonood. Pero ang dami naniniwala na wig ang suot ni Marcoleta. Need bang tanggalin ang wig? It depends. No? The DILG announcement simply means there is no law requiring suspects to remove wigs for mugshots. But police may ask them to remove a wig if it hides their real appearance and makes identification difficult. So safe pala, di na kailangan tanggalin. Oo nga naman, pagka tinanggal yung wig ni Marcoleta, may iba yung mukha niya. Kung totoo yung wig. Ito po ito po yung guidelines, basahin ko po. Sa Pilipinas, walang partikular na pambansang batas o regulasyon ng Philippine National Police na tahasang nagsasaad kung paano dapat kunan ng litrato ang isang suspect na may suot na artificial na buhok o wig. Gayunpaman, sa ilalim ng PNP Standard Operating Procedure on the Booking of Arrested Suspects, or ito po ay na-publish noong September 5, 2011, matagal na, no? Ang mga proseso ng booking at pagkilala ay nangangailangan na ang pisikal na anyo ng isang suspect ay maitala ng tumpak at malinaw. Dahil dito, ang mga sumusunod na prinsipyo ay karaniwang sinusunod sa pagkuha ng mugshot. Tumpak na pagkakakilanlan or accurate identification. Baka pag tinanggal yung wig ni Marcoleta, di na siya makilala mga doon. Ang mugshot ay dapat na tumpak na nagpapakita ng mga natatanging katangian ng isang suspect para sa opisyal na pagkilala. Kung ang artificial na buhok o wig ay tumatakip sa muka, kilay, hairline, o iba pang natatanging katangian, maaaring ipatanggal ito ng mga otoridad upang matiyak ang wastong dokumentasyon. Mukhang hindi yata tatanggalin yung wig ni Marcoleta kung totoong wig yun kasi hindi naman natatakpan yung kilay niya, yung mata niya. Saka magbabagoan nyo ni Marcoleta pag tinanggal yung wig. Pag-alis ng mga bagay na nagtatago ng pagkakakilanlan o removal of items that conceal identity. Maaaring ipatanggal ng mga otoridad ang mga bagay na nagtatago
nagpapabago o humaharang sa tunay na anyo ng isang tao kung kinakailangan upang makabuo ng tumpak na record ng pagkakakilanlan. Ito ay naaayon din sa Bureau of Corrections Operating Manual, Section 4 at 5, na sa pangkalahatan ay nagbabawal sa mga bilanggo na magsuot ng mga artipisyal na buhok o wig, maliban kung ito ay pinahihintulutan dahil sa medikal na dahilan. Nako, mukhang yun ang malinaw mga tol. Pagdating sa kulungan ni Rodante Marcoleta kung siya'y susuko at labasan ng warrant of arrest and eventually susuko, baka hindi napayagan ang pagsusuot niya doon ng wig. Kaya tingnan natin. Sa isang banda, ito naman, yung sagot ng isa sa mga kasama niya na nakasuhan, ito pong si Mike Defensor. Nagtatanong sa balita ng GMA News, paanong naging plunder yun? Basahin ko po ang Facebook post nitong si Mike Defensor. The filing of the plunder case against me and Senator Rodante Marcoleta before the Sandigan Bayan raises one fundamental question. Ano na ba talaga ang pamantayan ng batas ngayon? The accusation is anchored on campaign donations, yet there was no government fund involved. Pinaliwanag na nga kanina. Diba, mayroon pang ang jurisprudence kay Joseph Percito Estrada. Hindi po government fund yun. Pero convicted siya sa kasong plunder. Nothing was stolen from the public treasury. No favor was requested, promised, or given in exchange for any donation. Paano naging plunder iyon? If this is now the legal theory being advanced, then it must be applied equally to everyone. Public records, ito na yung pine-frame ng mga DDS like nitong si Mike Defensor na porke tumanggap ng donasyon, dapat plunder na din. Hindi po totoo yun pero babasahin ko muna sa inyo. Public records show that Anton Lagdameo Jr. donated 247 million, Mel Robles donated 30 million pesos, and Francisco Chu Laurel Jr. donated 30 million pesos to the campaign of President Bongbong Marcos. All three were subsequently appointed to senior government positions. I am not saying it's illegal. I'm just stating a fact. If a campaign donation are now being used as the basis for a plunder case, then these circumstances deserve at least the same level of scrutiny and investigation. The law cannot have one standard for political opponents and another for political allies. Parang kung kababasa mo pa lamang ito at hindi mo alam kung ano yung katotohanan, maniniwala ka kagad dito. Kaya yung mga tatanga-tangang DDS, paniwalang-paniwala kagad. Kinukumpara na kagad nila. Pero, ito po ang katotohanan, mga tol. Malaki po ang pinagkaiba ng dalawa. Kay Mike Defensor, Rodante Marcoleta, kay Pangulong Bongbong Marcos, at sa mga personalidad na binanggit niya, Robles, si Lagdameo, at saka si Chu. Malaki po ang pinagkaiba niyan. Pero bago ko ipakita yung pinagkaiba nilang malaki, ito pa yung dagdag na sinasabi nitong si Mike Defensor. That is not equal justice. That is selective justice. I will face these charges before the proper courts because I know the truth is on our side. I have nothing to hide and nothing to fear. Tingnan natin kung susuko siya. Kasi doon magsisimula yan eh. Kapag sumuko siya, ibig sabihin, pinatutunayan niya, nahaharapin niya talaga yung kanyang kaso. If they think these cases will silence me from exposing the flood control corruption, they are mistaken. I will not be silenced. O yan po pahayag ni Mike Defensor. Ngayon, puntahan po natin yung maling premise. Ang tawag po dyan, whataboutism, no? Or gaslighting. Bakit kami lang? Bakit yung isa o si PBBM hindi kasama? Parehas lang naman donasyon. Magkaiba po yun. No? And that is a pure whataboutism na diskarte nila para pulin lang yan ng publiko. Ano ba ang katotohanan? Si Mike Defensor or si Rodante Marcoleta at si Pangulong Bongbong Marcos during that time magkaiba ang sirkumstansya. Si Marcoleta, public official, congressman. Si Pangulong Bongbong Marcos, private individual. Si Pangulong Bongbong Marcos, dineclare sa kanyang statement of contribution and expenditure ang mga donasyon na binanggit po dito. Si Rodante Marcoleta, hindi niya dineklara, inilihim niya, nagkabukuhan lamang kaya po siya umamin. You see, simpleng bagay, pinapalaki ng DDS para palabasin
na dapat pati si Pangulong Bongbong Marcos ay may pananagutan. Now, kung yun ang tingin ninyo, sampahan nyo ng impeachment complaint. Di ba? Bakit nyo ibe-burden ang Office of the Ombudsman na magkaso ng plunder kay Pangulong Bongbong Marcos? Alam naman natin at alam mo bilang mambabatas na hindi pwedeng sampahan ng kasong kriminal si PBBM. Ikaw mismo o kaya kayo mismong mga Duterte supporter sa February 2027, sampahan nyo ng impeachment complaint si Pangulong Bongbong Marcos on this premise. Base dyan sa sinasabi mo na si Pangulong Bongbong Marcos ay tumanggap ng mga donasyon at dapat yan ay plunder. Considering na hindi po siya pwedeng sampahan ng kasong kriminal, only impeachment, then do so sa February 2027. Ano po ang masasabi ninyo dito po sa ating pinag-uusapang topic mga tol? Paki-comment nyo na lamang po diyan sa chat area at comment section. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.